Pinagpala po sa inyong lahat. Pupunta po kami sa 7 simbahan, at magbisita iglesia kami. Dito pala kami dumaan sa Barangay San Sebastian papuntang Matnog. Malapit na kami sa Matnog, malalapad ang kalsada dito at malinis. Ang nagmamaneho ng unang sasakyan na sinusundan namin ay si Kuya Albert. Kami ang nasa hulihan. Ang nagmamaneho nga pala ng sinasakyan namin ay si Bodoy, anak ni Kuya Peter. Nandito na kami sa tabing dagat ng Bantigi, papuntang Matnog proper. At nadaanan namin ang seaport ng Matnog. At malapit lang ito sa simbahan ng Matnog. Nandito na kami sa Holy Infant Jesus Parish of Matnog. Pumasok kami, at tulad rin namin, may mga nagbisita iglesia. Magaganda at malalaki ang kanilang mga imahe ng santa. Nakalimutan ko nga pala, 13 kaming magkakasama, si Ana, Manay Telly, Kuya Albert, Ate Vilma, Mamay Vanying, anak ni na Kuya Peter, at Ate Emily, na si Bodoy, si Angie, Ate Daisy. Bago kami umalis, nagpa-picture muna kami. Ang susunod namin pupuntahan ay ang Immaculate Conception Church, Bayan ng Bulan. Nandito na kami sa Immaculate Conception Church, Bayan ng Bulan. Napakalaki at malawak ang kanilang simbahan. At marami din tao na labas-masok sa simbahan, na parihas rin namin nagbisita iglesia. Paglabas namin umaambon, at sabay-sabay ulit pakuha ng picture. Ang susunod ulit namin pupuntahan ay ang St. Michael the Archangel Parish Church sa bayan ng Irosin. 10:30, nang dumating kami sa St. Michael Archangel Church, bayan ng Irosin. Naitanong ko nga pala, bakit kaya tinatakpan ng kulay violet ang mga imahe, bakit nga ba? Magkomento po sa baba kung alam ang kasagutan at tiyak may mapapala. Siyempre bago pumunta sa susunod na bayan, pakuha ulit ng picture. Ang susunod namin na pupuntahan ang bayan ng Huban, St. Anthony of Padua Parish. At habang binabagtas namin ang daan, medyo umaambon. Nandito na kami sa St. Anthony of Padua Parish. Pagpasok namin maganda at malinis ang kanilang simbahan. Naglalakihan mga imahe ng santo at santa. Ang gaganda at makikintad ng mga suot nila. Maraming nagbisita iglesia, pati ang aso dala-dala nila. Magkakasabay silang pumasok sa simbahan, sila Manay Telly, Angie, Ate Dizzy, Kuya Peter, Emily at sila Mamay Vinyeng. Mag-offer muna kami ng panalangin. Pa-picture muna bago umalis at pumunta sa ibang parokya. Kunan ko ng picture sina Patpat at Angie. Dito kami sa harapan ng Last Supper magpapakuha ng picture. Ang lalaki ng kanilang mga imahe ng mga disipulo ni Jesus. Kasunod ang buong pamilya. Para naman may souvenir dito sa parok ni St. Anthony of Padua Parish, Gubat. Picture muna bago lumisan. Ang gaganda ng kanilang mga naglalakihan imahe ng mga santo at santa at ang dami nila. Ang susunod namin pupuntahan ang Our Lady of the Most Holy Rosary Parish Church ng Kasiguran. Nandito na kami sa simbahan ng Kasiguran. Sabay-sabay kaming pumasok.
Maliit lang ang kanilang simbahan, pero maganda at maraming tao rin sa loob na nagdarasal. At paglabas namin, napakainit ng araw, at nagugutom na kami. Kaya bago tumuloy sa susunod na parokya, ay kumain muna kami. Ito na ang parokya ni Saint Anthony de Padua Parish Church ng Gubat. At napakainit na ng araw. Kaya pabilisan ang pumasok sa simbahan. At kung mapapansin ninyo, halos yata may dalang pamaypay. Malawak ang kanilang simbahan at mataas ang bubong, maraming nagdarasal. Nandito na kami sa parokya ni Saint Joseph Catholic Church ng Barcelona, Sorsogon. Ang simbahan nga pala ng Barcelona ay ang katapat nito ay dagat. At ito ang kanilang Barcelona Park, kaya maraming namamasyal. Bago kami pumunta at pumasok sa simbahan, nagpahinga muna ng saglit, patanaw-tanaw sa kapaligiran. Kaya bago kami pumasok, naglakad kami ng mahaba-habang lakaran bago makarating sa simbahan. Malayo kasi ang parking area nila ng mga sasakyan. Sa tingin ko dito ang pinakamaraming tao na nagbisita iglesia. Napakaganda ng kanilang simbahan at mayroon din mga figura ng mga disipulo at huling hapunan ni Jesus. Muna bago umalis. Thank you.